Sabay-sabay nga kaming kakain ngayon ng pananghalian dahil half day lamang si Kuya Bimbi sa school kasi meron silang exam. Kapag meron kasi silang exam, half day lamang yung kanilang pasok. At inunang ko na nga silang dalawang ipaghain ng kanin at ang ulamin lamang namin ngayong araw. Bumili lamang si Paring Nikki ng lutong ulam, isang sinigang na baboy at 2 piraso ng okoy na maliliit na hipon. Tatatlo lang naman kami dito sa bahay kaya kasya na sa amin ang isang takal ng ulam. Tapos mas nakakatipid kami kapag ganito ang ginagawa namin, bumibili na lang kami ng lutong ulam. Bukod sa nakakatipid kami kapag bumibili kami ng lutong ulam, mas marami din akong oras para gumawa dito sa aming bahay kasi nga hindi ko na iniisip yung pagluluto ng aming ulam. Minsan kasi yung pagluluto ng ulam nagko-consume din siya ng maraming oras. Pero hindi naman palagi o hindi naman araw-araw bumibili kami ng lutong ulam dahil marunong naman kaming magluto ni Paring Nikki. At pagkatapos nga namin kaninang kumain ng pananghalian, nagpahinga muna ako at humiga kasi kung hindi ko hihigaan or di ako magpapahinga, hindi talaga matatapos yung mga gawaing bahay namin dito sa amin. Ewan ko ba kung bakit tatatlo lang naman kami pero yung gawaing bahay dito sa amin ay hindi na natatapos. Kaya kung hindi ka titigil at magpapahinga, mapapagod ka talaga sa loob ng tahanan dahil bawat sulok nga may makikita at makikita ka ng mga gawain. Dati-rati kapag nandito ako sa loob ng aming tahanan, halos lahat ng trabaho gusto ko nang matapos, nagmamadali ako, pati nga sa aking pagkain nagmamadali ako at kakatapos ko lang kumain gusto ko na kaagad ituloy yung aking mga ginagawa. Pero ngayon na nagkakaedad na nga ako ng kaunti, di na ako bumabata, tumatanda na ako, marami nang sumasakit sa aking katawan. Ngayon nga, hinahati-hati ko na yung aking mga gawain. Kung magdilinis ako ngayon ng bahay, bukas naman ako maglalaba. Dati kasi lahat ng gawaing bahay gusto ko na kaagad matapos at parang nga akong nauubusan ng oras. Pero ngayon nga na marami nang sumasakit-sakit sa aking katawan, naisip ko na masama rin palang inaabuso ang ating mga katawan. Yung mga trabaho or yung mga gawaing bahay na pwede pa namang makapaghintay at hindi naman nagmamadali, wag muna natin gagawin. Hindi kasi habang buhay malakas yung ating mga katawan. Darating at darating din yung oras or yung panahon na mapapagod din yung ating mga katawan. Mararamdaman din natin yung mga sakit or yung mga ginawa nating pang-aabuso sa ating mga katawan. Kaya pahalagahan, mahalin at alagaan natin ang ating mga sariling katawan kasi kapag meron kang malusog at malakas na pangangatawan, mas magiging masaya at magaan ang ating buhay kapag wala tayong iniisip na mga sakit. Bigyan din natin ng oras ang ating mga sarili upang magpahinga.